Mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Tayo po ay magsama-sama muli at magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Pakinggan po natin ang naging pahayag po sa pangalawang pagkakataon ng kapatid po, ang ate na tumatawag na bangag at bongit sa kanyang kapatid na Pangulo, mga kababayan. Ito po, pakinggan na po natin dito po sa naganap na rally po sa pangunguna po ng INC. Ito po si Manang Amy Marcos, mga kababayan, at komentuhan po natin. Kumusta na mga kapatid? Wala tayong kapaguran, nandito na naman tayo, ikalawang araw, tunay na tunay. Ngunit ang sabi nila, wala raw kwenta ang ginagawa natin. Wala raw mangyayari. Wala raw bisa itong We Are One. Ngunit dyan sila nagkakamali. Alas 7, aalis ang Pangulo patungong Canada. Areglado na daw tayong lahat. Wala na raw problema sa katarungan at katotohanan. Wala na silang pakialam. Bumiyahe na. Ngunit ako ay naniniwala na ang mapayapang protesta ay nakaukit sa puso ng bawat isa sa atin. Mapayapa man at walang imik yung iba, kasama pa rin natin dito sa EDSA. Kasama ng Iglesia ni Cristo. Ito ang daing ng bawat Pilipino, ng bawat mamamayan na naghihirap at nagdurusa. Naniniwala ko na pakikinggan ng pagsamba at pananampalataya natin. Hindi kailanman natutulog ang Diyos. Ang Panginoon kasama po natin. Kaya't nais kong magpasalamat ng taus-puso sa mga nanguna, nanindigan ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. At anuman ang simbahan o paniniwala, samahan po natin ang ating mga kapatid dito. Nananawagan ako sa kauna-unahang kinulong, inapi, sinugod, KOJC, sumama kayo, alang-alang sa mahal nating Pastor Kibuloy. Sumama po kayo, lahat ng ating mga Romano, ang mga Kristiyano at Evangelicals. Alam ninyo na ito ay tama. Ito ang tunay na katarungan. Umalingaw-ngawang inyong pastoral letter sa bawat sulok ng ating kapulungan. Alam natin na ito ang kinakailangan, transparency at hustisya. Sa ating mga kapatid na Muslim, punta na kayo rito. Hindi lang DDS ang welcome dito. Lahat ng mga kapatid na Muslim, na mga bigo sa pangako ng halalan, bigo pa rin sa tunay na kalayaan para sa BARM at sa buong Muslim Mindanao. Halina't magkaisa, we are one! Sa lahat na nagtatrabaho sa paligid ng Ortigas at Makati, mga nagsusumikap na middle class na ngayon
naging mahirap na sangkahig santuka. Sumama kayo, ang karamihan ng mga Pilipino na mahirap at nagdurusa, walang trabaho, walang pagkain. Punta na kayo dito sa Iglesia ni Cristo. Sa lahat ng mga politiko, anuman ang kulay ninyo, wala na pong kulay pagkat lahat tayo ay tumatayo ng banderang Pilipino. Pumunta na kayo dito sa EDSA kasama ng mga kapatid na matatapang at naninindigan. Pati na rin ang mga dating loyalista, Ilocano, Bisaya, taga Maynila at Katagalugan, mga bigo at laslas ang puso katulad ko. Hindi itong katiwalian, itong kabugtutan ang ating inasahan. At tulad ng sigaw ng tatay ko, ng tunay at iisang Pangulong Marcos noon, dekadang nakalipas, we are one Philippines, isang bansa, isang diwa. Magkaisa tayo kasama dito sa pamumuno ng Iglesia ni Cristo. Magkaisa tayo, hindi lamang upang ipagtanggol ang mga senador, hindi lamang dahil kay Robin, kay Jinggoy na nakakulong, kay Alan, sa lahat sa amin na pinatawan na ng kaso, higit sa lahat ang ating minamahal na kapatid, Senator Rodante Marcoleta, na alam ko naman, kayang-kaya niyang ipagtanggol ang sarili sa mga kabugtutan, kabalbalan, kalokohan na pinataw sa kanya. Magkaisa tayo, hindi sa mga politiko lamang para ipagtanggol ang mga kapatid, kundi para sa sambayanang Pilipino, para sa ating kinabukasan, para sa ating mga pamilya. We are one! We are one! We are one! We are one! Mabuhay ang katarungan! Mabuhay ang katotohanan! Maraming salamat po. Yan po mga kabayan, ang pahayag po ng Senadora Amy Marcos. Talagang sa lahat po ng kanyang pinaliwanag sa atin at sa mga kapatid po sa Iglesia ni Cristo at sa mga sumusuporta po para sa tama. Talagang mismo sa bibig niya, nanggaling lahat ang walang kakwenta-kwenta na pamumuno ng kanyang kapatid na tinatawag niyang bangag. Sa lahat kasi ng ipinangako nung kanyang pangangampanya at nanliligaw sa mga Pilipino para siya ay maging Pangulo, ay wala pong natupad sa kanyang mga pinangako. At meron lang din pong kulang na panawagan si Senadora Amy Marcos. Mukhang nagkulang po siya. Dahil magiging makatarungan po ang hinahanap po nating katarungan sa ginawa pong paglilingkod ng korupsyon at puro po pamumulitika at kasama nga po yung pagnanakaw. Mangyayari lang po na magtatagumpay ang mga Pilipino kung isinama po sana ni Senadora Amy Marcos na magkaisa na. We are ones. Ang mga men in uniform, lalo-lalo ang mga generals. Dahil nung panahon po ng tatay niya, isa po sa tumulong
para mapalitan po ang diktatorya, ang diktador, at sinasabi po nga magnanakaw rin na kanyang tatay ay mga militar, men in uniforms. Pero sa panahon po ngayon, mga kababayan, ay wala po tayong nakikitang suporta ng mga Pilipino, tayong mga Pilipino na ninanakawan, na sinasabi po ni Senadora Amy Marcos na walang kakwenta-kwentang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa kanyang kapatid na tinatawag niyang bongit at bangag. Wala po tayong nakukuwang suporta dito po sa mga men in uniforms, lalo-lalo po sa mga general. Tanggap na tanggap po yata nila ang nangyayari sa ating bansa na meron pong pamahalaan na wala pong ginawa prioridad ang magnakaw ng magnakaw di umano sa ating bansa. At syempre mga kababayan, ang pinakamatindi pa, tanggap na tanggap din nila na meron po silang commander-in-chief na ayon mismo sa kapatid niya ay bangag. Matindi, no? At syempre po nananawagan po si Senadora Amy Marcos sa lahat po ng sekta ng reliyon sa ating bansa. Magkaisa na po. Lumabas na, lalong-lalo po sa pangunguna po ng reliyon po ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy, na isa rin po na ginipit at ngayon po ay nakakulong. Sa lahat po ng sekta at syempre po sa simbahang Katolika o Catholics, mga kababayan. Ang mabigat po, baka hindi po samahan ng simbahang Katolika o Katoliko ang INC. Bakit po sasama? Kung sila rin po ay nakatanggap, ayon po sa mga soldiers, ex-marine at ex-bodyguard ni Saldico, ng male-maleta, may mga pari pa. Paano ka sasama kung ikaw ay may maleta rin? At nanawagan din po ang Senadora Amy Marcos sa mga kapwa niya politiko na magkaisa na at muling ibangon ang bansa sa lugmok na ginawa po ng kanyang kapatid. Ang malaki po nating tanong, sasama po ba sa Iglesia ni Cristo? At dito po sa panawagan natin na tapusin na ang ginagawa nilang kawalanghiyaan sa ating bansa, ang kawalanghiyaan ng kapatid ng Senadora. Makikiisa po ba sila sa Iglesia ni Cristo? Malabo po yan sa sabaw ng pusit. Paano po makikiisa ang napakaraming mga politiko, mga congressman at mga senador kung sila po ang kasabwat sa malawakang sindikatong korupsyon sa atin? Sasamahan po ba para sa katotohanan at para mapanagot ang mga magnanakaw sa ating bansa? Malabo po sa sabaw ng pusit na samahan po tayo ng marami na mga magnanakaw na mga politiko. Dahil kung mismo nga mga men in uniform generals ay hindi sumasama sa katotohanan, yung mga politiko pa na nagkamal ng mali-maletang pera at mga allocables, mga insertion at naglalakihang mga bonuses. Hindi po ba? Kaya nga po mga kababayan, yan po ang pinakamatinding naging laban po ng mga Pilipino, na ang ating bansa ay naging sindikato. At ang pinakamasakit po nangyari sa ating bansa, ang mga dapat na kundinahin ang sindikatong gobyerno, ay sila pa ngayon ang magkakasamang lahat di umano. Hindi po ba? Kaya po ganito ang nangyayari sa ating bansa. Tuloy po ang paglubog papunta po sa kumunoy. Ang bumubuhay na lang po kahit papaano sa ating bansa ay ang mga remittance ng ating mga bayaning mga OFW. Kung wala pa po ang ating mga OFW, patay na po ang ating bansa. Wala na, ni pambayad sa utang, baka hindi tayo makabayad sa interest ng utang. Yan po mga kababayan, ang pahayag po ng Senadora Amy Marcos na siya po mismo ay lahat po ng kapalpakan at hindi magandang panunungkulan ay lahat po
ay binuhos niya na sa kanyang kapatid. Pagdanakaw, lahat-lahat na ng kasamaan ng isang pangulo ay bit na ng kanyang tinatawag na bongit at bangag, ang Senadora Amy Marcos. At sana po, tuloy-tuloy naman po ito. Sinabi po ng Iglesia ni Cristo, ang pamunuan, na hindi naman po ito dito lang magwawakas at matatapos. Tuloy-tuloy po ang kanila pong gagawing para po sa katotohanan. Para po ang katotohanan at ang kabutihan ang manaig sa ating bansa. Hindi po ang kasamaan ng mga politiko na katulad po na sinasabi ni Senadora Amy Marcos, ang kanyang kapatid na bangag. Kailanman ay hindi po magtatagumpay ang kasamaan. Lagi pong kabutihan ang magtatagumpay. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Ani Jobilin, kay Jem Arist from United Arab Emirates, Jobilin Watanabe from Japan, ako si Pilam, si Baby Roman, Ate Isak from Cagayan, Bali, kay Mila Yi, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, kay Felipe Shapno from Texas, USA, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, kay Mika Legaspi, kay Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.